ang 10,000,000 at 500,000 pisong ipon ko, ang buong buhay ko ng pagtatrabaho, at ang bahay na pinangarap ko sa loob ng 40 taon, isinuko ko ang lahat ng iyon. Hindi sa aking anak, hindi sa aking mga apo, isinuko ko ito sa mga asong gala sa kabundukan ng Rizal. Pinabayaan kong sila ang maging bagong hari ng aking lupain. Hinayaan kong sila ang sumalubong sa mga bisitang hindi ko inimbita. Naghanda ako ng isang piging para sa kanila. Isang salusalo na hinding-hindi nila malilimutan. Isang sorpresa na magiging babala sa sinumang magtatangkang angkinin ang pinaghirapan ko. Marahil iniisip ninyo, baliw na ba ang matandang ito? Bakit niya gagawin ang isang bagay na ganoon kadelikado? Ganoon kasuktulan? Ang sagot ay simple, dahil sa isang tawag sa telepono. Isang tawag mula sa sarili kong manugang, ang asawa ng kaisa-isa kong anak. 40 taon, 40 mahahabang taon akong nagtrabaho bilang isang inhinyero. Araw-araw, gumigising ako bago pa sumikat ang araw. Nagtitiis sa traffic sa EDSA, kumakain ng baon sa aking mesa para lang makatipid at tinatanggihan ang mga bakasyon kasama ang aking pamilya para sa dagdag na overtime. Bawat sentimo, bawat piso ay maingat kong inipon, hindi para sa luho, hindi para sa karangyaan, kundi para sa isang pangarap, isang simpleng pangarap. Magkaroon ng isang maliit na bahay sa isang lugar na tahimik, malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa gulo. Isang lugar kung saan ang maririnig ko lang ay ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Isang lugar kung saan sa wakas, pagkatapos ng 40 taon ng paglilingkod sa iba, ay mapaglilingkuran ko naman ang aking sarili, ang aking kapayapaan. At sa wakas, natupad ko ito. Sa edad na 67, hawak ko na ang susi ng aking munting paraiso sa Tanay. Isang bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga puno na may tanawin ng mga bundok. Bawat sulok nito ay simbolo ng aking pagsisikap. Bawat piraso ng kahoy ay saksi sa aking mga sakripisyo. Umupo ako sa beranda sa unang pagkakataon, humihigop ng mainit na kape at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Naramdaman ko ang tunay na ginhawa. Ito na iyon, sabi ko sa sarili ko. Ito na ang simula ng aking payapang buhay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Isang oras pa lang ang nakalipas, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Marco, ang aking manugang, ang asawa ni Isabel. Tay, sabi niya sa kabilang linya, walang pagbati, walang kumusta. Ang boses niya ay malamig, parang isang utos. Nawala ng bahay sina mama at papa, diretsahan niyang sinabi. Titira sila diyan sa inyo, simula sa Biyernes. Natigilan ako. Ang tasa ng kape sa aking kamay ay nagsimulang manginig. Sandali, Marco, sabi ko. Kabibili ko lang ng lugar na ito. Halos hindi nga ito kasya para sa isang tao. Ilang buwan lang naman, Tay. Tay, pagputol niya sa akin. Ang tono niya ay walang anumang bahid ng pakiusap. Ito ay isang deklarasyon. Sila na ang bahala doon hanggang sa makahanap sila ng malilipatan. Sinubukan kong magpaliwanag. Pero anak, ang lugar na ito ang retirement ko. Ito ang pinag-ipunan ko. At ang mga sumunod niyang sinabi ay ang mga salitang tumatak sa aking puso at sumira sa lahat. Kung ayaw ninyo, malamig niyang tugon. Sige, bumalik kayo dito sa Maynila. Wala namang problema, pero huwag kayong umasa na may lugar para sa inyo dito sa bahay. Puno na kami. Puno na kami. Sa isang iglap, ang 40 taon ng pagtulong ko sa kanila, ang pagpapaaral kay Isabel, ang tulong sa kanilang kasal, ang down payment para sa kanilang bahay, lahat ng iyon ay nawalan ng halaga. Para sa kanya, ako ay hindi isang ama. Ako ay isang abala, isang sagabal sa kanyang mga plano. Walang paggalang, walang utang na loob. Binigyan niya ako ng isang ultimatum. Isuko ang aking pangarap o itakwil ng sarili kong pamilya. Para sa kanya, ang aking bahay ay hindi isang sagradong lugar ng kapayapaan. Ito ay isang solusyon sa kanyang problema, isang libreng tirahan para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang sabihin yon, pinatay na niya ang tawag. Naiwan akong nakaupo doon sa beranda ng aking pangarap na bahay, hawak ang malamig na kape. Ang ihip ng hangin na dati musika sa aking pandinig, ngayon ay parang isang panunuya
Akala niya siguro isang matandang mahina na ang kanyang kausap, isang retiradong madaling takutin at kontrolin. Akala niya dahil sa pagmamahal ko sa aking anak ay basta na lang akong susunod. Ngunit doon siya lubos na nagkamali. Hindi niya alam na ang inhinyerong nagplano ng mga gusali sa loob ng 40 taon ay kayaring magplano ng sarili niyang depensa. Ang kanyang malamig at kalkuladong utos ay susuklian ko ng isang mas malamig at mas kalkuladong tugon. Hindi ito paghihiganti. Hindi ako ganoong klase ng tao. Ito ay pagbibigay ng leksyon. Isang leksyon tungkol sa paggalang, isang leksyon tungkol sa mga hangganan. At higit sa lahat, ito ay katarungan. Ang sorpresa na inihanda ko ay hindi lang para sa kanyang mga magulang. Ito ay para sa kanya. Ito ang simula pa lamang. Ang unang hakbang sa isang plano na magpapakita sa kanya na ang isang matandang tahimik ay hindi dapat minamaliit. Dahil kapag ang kapayapaan mo na ang nyurakan, handa kang gawin ang lahat para ipagtanggol ito. Sila ang nagsimula ng digmaang ito, pero ako ang tatapos nito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-comment kung anong oras na dyan sa inyong lugar. Pagkatapos ng tawag ni Marco, ang katahimikan ng aking bagong tahanan ay nabasag. Ang payapang lugar na pinangarap ko ay biglang naging isang battlefield. Ngunit ang isang inhinyero ay hindi sumusugod sa giyera ng walang plano. Sa loob ng 40 taon, ang trabaho ko ay pag-aralan ang mga problema, kalkulahin ang mga panganib, at magtayo ng mga estrukturang matibay. Ang sitwasyong ito ay hindi naiiba. Hindi ako kikilos dahil sa galit. Kikilos ako dahil sa lohika. Ang unang hakbang ay pag-aaral. Hindi ako basta-basta magagalit. Kailangan kong maunawaan ang kapaligiran ko. Ang utos ni Marco ay darating ang kanyang mga magulang sa Biyernes ng umaga. Mayroon akong 2 araw. Kinabukasan, sa halip na magmukmok, maaga akong bumangon. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa aking mesa, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang strategist. Kinuha ko ang aking lumang kwaderno, ang klase ng kwadernong gamit ko pa noong ako'y nagtatrabaho, at nagsimulang magsulat. Mga tanong, mga posibleng mangyari, mga resources na kakailanganin. Hindi ako babalik sa Maynila para makipagtalo. Dito ko sila haharapin. Sa aking teritoryo. Ang unang tanong, ano ang pinakamalaking bentahe ng lugar na ito? Ang sagot ay ang kalikasan mismo, ang pagiging ilang nito na siyang kinatatakutan ng mga taga-syudad. Iyon ang gagamitin ko. Nagmaneho ako pabalik sa bayan pero hindi para umuwi. Pumunta ako sa isang kalapit na barangay. Nagtanong-tanong ako sa mga residente, sa mga tindera sa palengke. Gusto kong malaman ang mga kwento ng lugar at doon ko narinig ang tungkol sa kanila, ang mga asong gala. Hindi ordinaryong mga aso. Sila raw ay malalaki, tila mga lobo at gumagala sa gabi. Iniiwasan ng mga tao. May reputasyon sila sa pagiging matapang, lalo na kapag naamoy nila ang pagkain. Perpekto. Sunod na hinto ko ay isang hardware at electronics store. Naghahanap po ako ng magandang klase ng security camera, sabi ko sa tindero. Yung motion-activated, may night vision at pwedeng makita sa cellphone kahit mahina ang signal. Ipinakita niya sa akin ang 2 modelo, mahal, pero ito ay isang investment. Pagbalik ko sa aking bahay, agad kong ikinabit ang mga kamera. Ang pagiging inhinyero ko ay lumabas. Maingat kong pinili ang mga anggulo. Isang kamera na nakatutok sa mahabang daanan, papasok sa aking property. Bawat sasakyang papasok, makikita ko. Ang isa naman ay nakatutok sa beranda at sa harap ng bahay. Tiniyak kong halos hindi sila mahalata, nakatago sa mga sanga ng puno. Sinubukan ko ang mga motion sensor, sinuri ang lakas ng signal. Mahina, 1 bar lang, pero sapat na. Sapat na para sa aking plano. Kinabukasan, Huwebes, ang huling araw ng paghahanda. Pumunta ako sa palengke. Pabili po ng 10 kilo ng retaso, sabi ko sa magkakarne, yung may mga taba, buto at laman loob. Hindi na nagtanong ang tindero. Binayaran ko ang 2,500 piso, 2,500 at inilagay ang mga supot sa dalakong cooler. Ang amoy sa loob ng sasakyan ay matapang at malansa. Iyon mismo ang kailangan ko. Pagdating ng hapon, dinala ko ang cooler sa likod ng aking bahay.
Ang hangin ay umiihip mula sa kanluran, palayo sa bahay. Naglakad ako ng mga 30 metro palayo sa aking bahay, ngunit nasa loob pa rin ng sakop ng aking property. Dito, maingat kong inilabas ang karne. Hinati ko ito sa 3 tumpok, ikinalat sa lupa. Ang layunin ko ay simple, palakasin ang amoy para maabot nito ang malayo. Sapat na malapit para maakit ang anumang gutom na hayop sa lugar, ngunit sapat na malayo para ang karne ang kanilang puntahan, hindi ang bahay ko. Hindi ko gustong may masaktan, gusto ko lang silang takutin. Turuan ng leksyon, isang welcome gift kung tawagin. Matapos kong ilatag ang pain, pumasok ako sa bahay. Sinuri ko ang bawat pintana, isinara at nilock. Pinatay ko ang mga hindi importanteng ilaw. Itinakda ko ang thermostat sa pinakamababa. Pagkatapos, tumayo ako sa pintuan. Tinanaw ko ang espasyong tinirhan ko sa loob lamang ng 3 araw, ang lugar ng aking pangarap. Ngunit umalis ako nang walang pag-aalinlangan. Nagmaneho ako pabalik sa aking lumang bahay sa Maynila. Dumating ako bago maghating gabi. Doon, sa sala ng bahay na malapit ko ng ibenta, inihanda ko ang aking command center. Binuksan ko ang aking laptop at inilagay ang telepono sa tabi nito, parehong nakatutok sa live feed mula sa mga kamera. At pagkatapos, naghintay ako. Biyernes, alas 10 ng umaga, isang sedan ang dahan-dahang pumasok sa aking property. Nakita ko sa screen si Leopoldo at si Gracia, ang mga magulang ni Marco. Bumaba sila ng sasakyan. Ang kanilang mga mukha, kahit sa maliit na screen, ay hindi maitago ang pagkadismaya. Dito na pala siya nakatira ngayon? Narinig kong sabi ni Gracia, salamat sa mikropono ng kamera. Amoy probinsya, amoy puno at lupa. Ang kanyang boses ay puno ng pangmamaliit. At least libre, sagot ni Leopoldo habang papalapit sa bahay. Titira tayo dito ng ilang buwan, hayaan natin si Marco ang mag-isip ng susunod na gagawin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nating pumunta sa ganito kalayong lugar, reklamo ni Gracia. Biglang natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Leopoldo, mga aso? Mula sa kaliwang bahagi ng screen, lumabas ang 3 malalaking anino. Gumagalaw sila ng may layunin, hindi nagmamadali. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa isang direksyon, sa direksyon ng pain na inihanda ko. Hindi sila interesado sa mga tao, interesado sila sa pagkain. Nang makita sila ni Leopoldo, namutla siya. Pumasok sa kotse, pumasok na, sigaw niya. Nagsimula silang tumakbo. Ang kanilang pagiging arogante ay napalitan ng purong takot. Nadapa si Gracia pero mabilis na nakatayo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay umalingaw-ngaw. Umugong ang makina. Tumalsik ang graba habang mabilis silang umatras, halos mawalan ng kontrol, at humarurot paalis sa aking property. Ang mga aso, walang kaalam-alam sa kaguluhan, ay nagpatuloy lang sa kanilang paglalakad patungo sa kanilang piging. Isinara ko ang aking laptop, tinampot ko ang aking tasa ng kape at dahan-dahang humigop. Pagkalipas ng 20 minuto, tumunog ang telepono ko. Si Marco. Anong ginawa ninyo? Sigaw niya. Nawala na ang kanyang pagiging kalmado. Ito ay purong galit. Muntik nang mapahamak sina mama at papa. Wala akong ginawa, mahinahon kong sagot. Binalaan na kita. Ang lugar na ito ay ilang. May mga hayop dito. Pinlano niyo to. Nilagyan niyo ng pain ang mga hayop na iyon. Marco, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Nakatira ako sa isang lugar kung saan may mga asong gala. Sila ang nakatira dito. Ito ang tahanan nila. Siguro, dapat nagtanong ka muna bago mo ipagpilitan na gamitin ang tahanan ko. Narinig ko siyang napamura sa kabilang linya. Baliw na kayo, hindi pa tayo tapos? Hindi pa nga, sabi ko. Nagsisimula pa lang tayo. At pinatay ko ang tawag. Ang unang round ay sa akin. Ang insidente sa mga aso ay simula pa lamang. Akala ko pagkatapos ng takot na dinanas ng kanyang mga magulang ay titigilan na ako ni Marco. Ngunit muli minaliit ko ang kanyang desperasyon. Napagtanto niyang hindi niya makukuha ang bahay sa dahas o puwersa kaya't gumamit siya ng ibang sandata. Isang sandatang mas mapanira ang mga salita. Lumipas ang 2 linggo ng halos perpektong katahimikan. Kinugol ko ang mga araw na iyon sa pag-aayos ng aking tahanan.
nagsimula na akong makaramdam ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay isang ilusyon. Isang hapon, habang nagkakape ako sa beranda, tumawag si Isabel. Ang boses niya ay basag. Umiiyak siya. "Itay, pakiusap," hikbi niya. Pinakita sa akin ni Marco ang video ng mga aso. "Itay, grabe ang nangyari. Pwedeng masaktan sina tita at tito." Alam ko agad. Ito na ang simula ng kanyang bagong estratehiya. Ginagamit niya ang aming anak laban sa akin. "Anak," mahinahon kong sinabi, pinalaan ko si Marco. "Sinabi ko sa kanya na hindi ligtas dito para sa mga taong hindi sanay. Pero alam niyo pong darating sila," giit niya. "Sana ginawa niyo man lang na mas ligtas ang lugar. Sana nilinis niyo." Yan ang sabi ni Marco. Sabi niya, nag-aalala siya sa inyo. Nag-iisa kayo dyan. Baka raw kung ano na ang nangyayari sa pag-iisip ninyo. Bawat salita niya ay tila isinulat at ipinakabisa sa kanya. Ang aking anak, ang aking bugtong na anak, ay naging tagapagsalita na niya. "Pinili ko ang lugar na ito para sa katahimikan, Isabel," mariin kong sinabi. "Pero handa akong makipagkita sa mga magulang ni Marco sa isang neutral na lugar. Sa bayan, pag-uusapan natin ang mga opsyon." Ang pag-asa sa kanyang boses ay agad na bumalik. "Talaga po, tay? Gagawin niyo po yan?" Tila naniniwala siyang siya ang gumawa ng paraan para magkaayos kami. Yun ang mas masakit. Makalipas ang 2 araw, nagmaneho ako papunta sa isang kapihan sa Antipolo para sa napag-usapang pagkikita. Sa loob ng 2 gabi, naghanda ako. Hindi ako pumunta doon para makipag-areglo. Pumunta ako doon bilang isang may-ari ng ari-arian. Nag-research ako ng mga presyo ng upa sa Rizal, nagprint ng 3 kopya ng isang standard na short-term rental agreement at nirepaso ko ang mga pangunahing batas sa ari-arian. Dumating ako ng 15 minuto ng mas maaga. Pinili ko ang mesa sa isang sulok na katalikod sa pader na may malinaw na tanaw sa pasukan. Nag-order ako ng itim na kape at naghintay. Dumating sina Leopoldo at Gracia sa eksaktong oras. Malamang ay inihatid sila ni Marco na naghihintay lang sa malapit. Umupo sila sa tapat ko na para bang ipinatawag ko sila sa korte. "Ray," bunggad ni Leopoldo, walang anumang pagbati. "Tama na to, kailangan namin ang mga susi ngayon." "Hindi kami naparito para magkape," dagdag ni Gracia. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagiging biktima. "Nandito kami dahil ang pamilya ay dapat nagtutulungan." "Sumasang-ayon ako," sabi ko, at dahan-dahan kong inilabas ang mga dokumento mula sa aking folder at inilapag sa mesa. Kaya naman naghanda ako ng isang formal na proposal. Tumingin si Leopoldo sa papel, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Rental agreement? Sisingilin mo kami ng upa? Presyo sa merkado," kalmado kong paliwanag. "Para sa isang bahay na may gamit sa lugar na ito, gusto mong kumita mula sa sarili mong pamilya?" Tumaas ang kanyang boses. Ilang customer sa ibang mesa ang napatingin mula sa mga taong walang matirhan. Si Gracia naman ay sumandal pasulong. "Hindi ko akalain na ganyan kang klase ng tao, Ray," sabi niya, puno ng drama. "Sakim, napakasakim." Tumayo ako. Tinampot ko ang aking folder at ang tasa ng kape. "Kung ganon," sabi ko, "palagay ko'y wala tayong kasunduan. Kailangan ninyong humanap ng ibang matutuluyan. Magandang hapon." Umalis ako nang hindi lumilingon. Sa loob ng sasakyan, hinayaan ko munang kumalma ang aking sarili. Ang adrenaline ay dumadaloy sa aking mga ugat. Nang gabing yon, nagsimula ang tunay na digmaan. Ang una ay isang tawag mula sa isang pinsan ko na hindi ko na nakausap sa loob ng 3 taon. "Ray, si Linda ito. Narinig ko, may pinagdadaanan ka raw?" "Pinagdadaanan? Kanino mo narinig?" "Tumawag si Marco, nag-aalala siya sa'yo. Sabi niya, nag-iisa ka raw sa bundok at nagiging kakaiba na ang mga kilos mo." Doon, naging malinaw ang lahat. Gumagawa siya ng isang naratibo. Nagtatanim siya ng mga binhi ng pagdududa sa isipan ng aming mga kamag-anak. Makalipas ang 20 minuto, isang dating katrabaho naman ang tumawag. Parehong script, ibang boses. Si Marco daw ay nag-aalala sa aking kalagayang pangkaisipan. Ang pangatlong tawag, 8:30, ay mula kay Isabel. Hindi na siya umiiyak, galit na siya. "Ipinahiya niyo sila, tay, sa publiko. Ano po ba ang iniisip ninyo?" Nag-alok ako ng isang patas na solusyon, tinanggihan nila. "Isang rental agreement?
Itay, pamilya sila, mga magulang ni Marco. At ito ang bahay ko, Isabel, mariin kong sagot. Ang aking retirement, ang aking kapayapaan na binili ko mula sa perang pinag-ipunan ko sa loob ng 40 taon. Tama si Marco, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. Nagbago na kayo, naging isang tao na kayo na hindi ko na makilala. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag. Pinabaan ako ng sarili kong anak. Naupo ako sa dilim. 3 tawag sa isang gabi, lahat ay may iisang mensahe. Si Arturo Santos ay hindi na matino. Delikado, hindi makatwiran. Ang katahimikang hinanap ko ay ginagamit na ngayong ebidensya laban sa akin. Hindi na sinusubukan ni Marco na kunin ang bahay. Sinusubukan niyang sirain muna ang aking pagkatao. Ito ay isang klasikong estratehiya. Ihiwalay ang target, kontrolin ang naratibo, at umatake kapag wala na siyang kakampi. Binuksan ko ang aking laptop, oras na para sa susunod na hakbang. Hindi na ito simpleng alitan. Ito ay isang laban na nangangailangan ng mas matibay na sandata. Oras na para kumuha ng abogado. Para kay Hinoong David Reyes, abogado. Sinimulan kong itype ang email. Ako po ay sumusulat upang humingi ng legal na payo tungkol sa pressure mula sa pamilya sa pag-aari ng property. Pudito, ang bawat salita ay maingat batay sa mga katotohanan. Pagkatapos kong isend, nagsalin ako ng isang basong brandy. Karapat-dapat ito sa gabing ito. Sa ilalim ng mga bituin, alam kong si Marco ay nagpaplano na ng kanyang susunod na atake. At ako ay sisiguraduhing lagi akong ilang hakbang na nauuna sa kanya. Ang pagkuha ng abogado ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Si Attorney David Reyes ay isang lalaking mukhang sanay sa buhay probinsya, direkta at walang paligoy-ligoy. Sa aming unang pagkikita, inilatag ko ang lahat sa kanyang mesa, ang deed of sale, ang diagram ng aming pamilya, at ang isang detalyadyong timeline ng mga pangyayari mula sa unang tawag ni Marco hanggang sa mga huling tawag na natanggap ko. Ginoong Santos, sabi niya matapos suriin ang lahat, kailangan kong sabihin na ito ang pinakaorganisadong kaso na nakita ko sa loob ng maraming taon. Ang ginagawa ng manugang ninyo ay isang pagtatangkang magtatag ng basehan para ideklara kayong incompetent o nangangailangan ng supervision. Ang kampanya para siraan kayo, ang mga kwento tungkol sa inyong pag-uugali, lahat iyan ay paghahanda para sa isang posibleng conservatorship claim. Conservatorship. Ang salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kilabot, ang pag-agaw sa aking legal na mga karapatan. Ito ay isang taktika, pagpapatuloy niya. Ang solusyon ay patunayan nang walang anumang pagdududa na kayo ay lubos na may kakayahang pamahalaan ang inyong sarili. At doon nagsimula ang aming kontraopensiba. Ang unang hakbang ay ang pagtatayo ng isang pader na hindi nila kayang gibain. Isang revocable living trust. Ipinaliwanag ni Attorney Reyes na sa pamamagitan nito, ang trust ang legal na magmamay-ari ng aking mga ari-arian, hindi ako personal. Ang anumang pressure mula sa pamilya ay magiging walang bisa sa mata ng batas. Habang inihahanda ni Attorney Reyes ang mga dokumento, ako naman ay may sariling takdang aralin. Kailangan kong maunawaan kung ano ang nagtutulak kay Marco na gawin ang lahat ng ito. Ang desperasyon ay laging may pinanggagalingan at kadalasan ang ugat nito ay pera. Isang gabi tumawag si Isabel. Ang boses niya ay pagod. Tila nagsisimula na siyang mapagod sa sitwasyon. Itay, paumanhin po sa pagsigaw ko sa inyo, sabi niya. Pagod na po ako. Sobrang stressed si Marco. Sinusubukan niyang tulungan ng mga magulang niya mula nang matalo sa sugal si Tito Leopoldo. Natahimik ako. Natalo sa sugal? Ano yung nangyari? Tanong ko. Pinipilit na maging kalmado ang aking boses. Ay, hindi niyo po alam? May bahid ng sorpresa sa kanyang boses. Naglaro po ng online poker si Tito Leopoldo. Natalo po siya ng malaki. 2,700,000 piso. Ang numerong iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon pala ang dahilan. Ang pundasyon ng lahat ng kasinungalingan. Kaya po siya nag-aalala, pagpapatuloy ni Isabel, hindi namamalayan ang impormasyong ibinibigay niya sa akin. Lagi siyang nag-iisip ng mga solusyon. Nabanggit niya nga po ang tungkol sa paglalagay ng bahay ninyo sa isang family trust.
para raw po sa estate planning ninyo para makatulong sa buwis sa hinaharap. Estate planning, isang magandang salita para pagtakpan ang isang masamang intensyon. Pagkababa ng tawag, isinulat ko ang lahat. Ang utang sa sugal. Ang family trust, napakana ni Marco. Ang timeline ng kanilang desperasyon, ito na ang motibo. Ngunit may kulang pa. Ang 2,700,000 piso ay isang malaking halaga. Saan sila kukuha ng pera para bayaran iyon? Doon ko naalala ang payo ni Attorney Reyes, ang impormasyon ay kapangyarihan. Nang gabing iyon, ginamit ko ang aking kaalaman sa paghahanap ng mga pampublikong talaan online. Isang kasanayan na natutunan ko sa aking trabaho bilang inhinyero. Inilagay ko ang address ng bahay nina Isabel at Marco sa Colorado. Oo, sa Colorado sila nakatira. At doon sa mga digital na file ng Registry of Deeds, natagpuan ko ito. Isang Home Equity Line of Credit o HELOC. Isang pangalawang utang na isinangla sa kanilang bahay. Ang halaga, 2,000,000 piso, 2,000. Ang petsa, 8 buwan na ang nakalipas. At ang pinakamasaklap sa lahat, iisang pirma lang ang nandoon, ang pirma ni Marco. Walang pirma si Isabel. Ang dugo ko ay tila nagyelo. Ginamit niya ang kanilang bahay, ang tahanan ng aking anak, nang walang pahintulot nito. Ipinprint ko ang mga dokumento. Ang mga kamay ko ay hindi nanginginig, ngunit gusto nilang manginig. Agad kong tinawagan si Attorney Reyes. David, may natagpuan ako. Ang bahay ng anak ko ay may 2,000,000 pisong utang na hindi niya alam. Ray, sabi ni Attorney Reyes matapos kong ikwento ang lahat, ito na ang kumpletong larawan. Malamang ginamit niya ang perang iyan para subukang bayaran ang utang ng kanyang ama. Nang hindi ito sapat at nang mabigo ang plano niya sa bahay mo, wala na siyang ibang mapagkukunan. Ang utang sa sugal ni Leopoldo na 2,700,000 ay humantong sa lihim na utang ni Marco na 2,000,000 na humantong sa matinding pressure sa pera, na humantong sa desperadong plano na angkinin ang aking bahay. Lahat ay konektado. Ngayon hawak ko na ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ito ay isang bombang maaaring sumira sa buhay ng aking anak. Kailan ko ito sasabihin? Paano ko ito sasabihin? Sa ngayon, kailangan ko munang protektahan ang aking sarili. Kailangan kong tapusin ang pagtatayo ng aking pader. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik ako sa opisina ni Attorney Reyes. Ang mga dokumento para sa Revocable Living Trust ay handa na. 43 pahina. Binasa ko ang bawat isa. Ang lahat ng aking ari-arian na nagkakahalaga ng halos 16,000,000 piso, ang bahay, ang aking retirement funds, ay inilipat na sa trust. At nandoon sa pahina 17 ang pinakamahalagang probisyon. Si Isabel Santos ay magmamana lamang kung siya ay legal na hiwalay kay Marco Harrison o kung si Marco Harrison ay pipirma ng isang legal na waiver na nagsusuko ng anumang karapatan sa nasabing ari-arian. Ang probisyong ito, sabi ni Attorney Reyes, naiintindihan niyo na maaaring magdulot ito ng alitan sa pamilya? Ang alitan ay nandyan na, sagot ko. Ito ay para protektahan siya mula sa pagsasamantala gamit ang aking ari-arian. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Ang tunog ng selyo ng notaryo ay parang isang tunog ng tagumpay. Sa mga sumunod na araw, isa-isa kong tinawagan ang aking mga bangko at financial institutions. Pinalitan ko ang beneficiary ng aking mga account. Mula sa pangalan ni Isabel, pinalitan ko ito ng pangalan ng trust. Pinapalitan niyo po ang inyong anak bilang beneficiary? Tanong ng isang bank representative. Hindi, sagot ko. Itinatalaga ko ang aking Revocable Living Trust bilang primary beneficiary. Ang aking anak ay magmamana sa pamamagitan ng trust at pakilagay sa aking file na ang pagbabagong ito ay ginawa ko ng may sariling kalooban at may legal na payo. Tinodokumento ko ang aking kakayahan sa lahat ng aking desisyon sa pera. Isang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Hindi po karaniwan yan, sir, pero ilalagay ko po ang tala. Sa pagtatapos ng linggong iyon, bawat sentimo ng aking pinaghirapan ay protektado na. Ang aking pader ay nakatayo na, matibay, hindi magigiba, at tamang-tama lang ang aking paghahanda. Dahil hindi ko pa alam noon na ang susunod na atake ni Marco ay hindi na lang sa aking ari-arian ang susunod niyang target.
ay ang aking kalayaan. Ang balita tungkol sa trust ay mabilis na kumalat tulad ng inaasahan ko. Tumawag si Isabel. Ang boses niya ay naghahalo ang pagkalito at galit. Itay sobrang galit si Marco, sabi niya. Nang malaman niyang nag-set up kayo ng trust, tinawag niya itong kataksilan. Sabi niya, tinatanggal niyo raw ang pamilya sa inyong mana at nagpapaloko kayo sa mga abogado. Bakit naman niya iisiping kataksilan ang estate planning ko? Hindi naman niya ito mana, sagot ko. Ramdam ang paghigpit ng aking kamay sa telepono. Hindi ko po alam, Tay, bakit po ba siya ganito kaapektado? Magandang tanong yan, anak, sabi ko. Isang tanong na siguro ay dapat mong itanong sa kanya ng direkta. Kinabukasan ang galit ni Marco ay hindi na nanatili sa telepono. Dumating siya. Ang kanyang sasakyan ay humarurot paakyat sa aking daanan. Nag-iwan ng alikabok. Bumaba siya ng padabog. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ito na yon, ang paghaharap. Kalmado kong inilapag ang mga gamit ko sa pag-aayos ng beranda. Kinuha ko ang aking telepono at sinimulan kong mag-record ng video. Tumayo ako sa tuktok ng mga hagdan ng beranda, 6 na baitang ang taas na nagbigay sa akin ng bintahe sa posisyon. Marco, nasa property kita ng walang paalam, sabi ko, ang telepono ay nakatutok sa kanya. Nire-record ko ang usapang ito? Wala akong pakialam sa record mo, sigaw niya. Gumawa ka ng legal na paraan para magnakaw sa sarili mong anak. Pinoprotektahan ng trust ang aking mga ari-arian at sinisigurado na si Isabel ay makakatanggap ng mana sa tamang paraan. Paliwanag ko. Sa tamang paraan? Anong ibig sabihin niyan? Maliban na lang kung hiwalayan niya ako. Yan ang gusto mo, di ba? Tinitiyak ng trust na ang aking ari-arian ay hindi aangkinin ng ibang tao. Standard yan sa estate planning. Ibang tao, pamilya ako, manugang mo. Asawa ka ng anak ko, wala kang legal na karapatan sa aking ari-arian. Pinopormal lang ng trust ang katotohanan iyon. Ang kanyang boses ay lalong tumaas. Tingnan natin. Kukuha ako ng abogado, kokontrahin ko yan, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Isabel. Doon, sa harap ng aking kamera, inamin niya ang kanyang tunay na intensyon, isang pananakot. Isang blackmail. Dinodokumento ko na tinatakot mo akong ilalayo sa akin ang aking anak dahil pinrotektahan ko ang aking ari-arian. Sabi ko, ang aking boses ay hindi natitinag. Umalis ka na sa property ko ngayon kung hindi tatawag ako ng sheriff para sa trespassing. Umalis siya ng padabog, ang kanyang sasakyan ay muling nag-iwan ng alikabok. Agad kong in-upload ang video sa cloud at ipinadala ang kopya kay Attorney Reyes. Ang subject, ebidensya, agresibong komprontasyon. Ang tugon ni Attorney Reyes ay mabilis. Ipagpatuloy mo ang pagdodokumento ng lahat. Pag-isipan mo na ang magpa-medical evaluation para pangunahan ang anumang pag-atake sa iyong kakayahan. Asahan mo ang pagganti. Sinunod ko ang kanyang payo. Kinabukasan tumawag ako sa klinika ni Dr. Patricia Chen. Ako po ay 1 anyos, may-ari ng ari-arian at gusto ko po ng dokumentasyon na ako ay malusog at may sapat na pag-iisip, paliwanag ko. Si Dr. Chen ay isang matalinong babae na nakaintindi agad. Nakakita na ako ng mga ganitong sitwasyon, sabi niya. Mga anak na kinukwestiyon ang kakayahan ng magulang para makuha ang kanilang ari-arian. Iyon mismo ang iniiwasan ko, sabi ko. Ang pagsusuri ay tumagal ng 90 minuto. Mga physical exam at pagkatapos ay mga cognitive test. Pinaguhit niya ako ng orasan na nagpapakita ng 3:15. Pinakabisan niya ako ng 3 salita. Pinagbilang niya ako paatras mula 100 nang may bawas na 7. Lahat ay nagawa ko ng walang mali. Umalis ako sa klinika na may dalang isang formal na sulat nakalagay sa letterhead ng klinika na nagsasabing, si G. Arturo Santos ay may sapat na pag-iisip, malusog sa pangangatawan, at may buong kakayahang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain at magdesisyon tungkol sa kanyang ari-arian at pananalapi. Walang senyales ng demensya, pagkalito o nabawasang kapasidad. Ang halaga ay 12,000 piso, 12,000. Isang maliit na halaga para sa kapayapaan ng isip at tamang-tama lang ang aking paghahanda.
Makalipas ang 2 araw habang nag-aayos ako ng gamit sa aking shed, isang hindi pamilyar na sasakyan ang pumarada. Isang babaeng mukhang propesyonal ang bumaba. "Ginoong Santos," tanong niya, "ako po si Margaret Willows mula sa Department of Social Welfare and Development. Nandito po ako tungkol sa isang reklamong inihain tungkol sa inyong kapakanan, DSWD. Ang pinakamasamang takot ko ay nagkatotoo. Ito na ang kanilang huling, desperadong atake. Ramdam ko ang pag-init ng aking ulo, ngunit pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon." "Isang reklamo? Mula kanino po?" "Hindi ko po maaring sabihin yan sa ngayon. Pwede po ba akong pumasok?" "Tuloy po kayo," sabi ko. "Dapat ko pong sabihin sa inyo na ako ay kasangkot sa isang alitan sa ari-arian sa aking mga kamag-anak. Naniniwala akong ang reklamong ito ay bahagi ng alitang iyon, hindi dahil sa tunay na pag-aalala." "Salamat po sa inyong katapatan. Gagawin ko po ang aking pagsusuri ng patas." Pinasok ko siya. Malinis ang bahay, organisado ang mga bill, puno ang refrigerator. Walang anumang panganib sa kaligtasan. "May nahihirapan po ba kayo sa pang-araw-araw na gawain?" tanong niya. "Wala po. Sanay akong mamuhay mag-isa." "Nabanggit po sa reklamo ang pag-aalala sa inyong kalagayang pangkaisipan." Ngumiti ako. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking mesa. "Nagkataon lang po. Nagpa-comprehensive medical evaluation ako 2 araw na ang nakalipas para mismo sa bagay na iyan." Binasa niya ng mabuti ang sulat ni Dr. Chen. Ang kanyang profesional na mukha ay hindi nagbago, ngunit nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Ito po ay napakadetalyado at bago. Inasahan ko na po ang mga maling paratang. Gusto kong laging handa ang ebidensya. "Napakatalino niyo pong mag-isip, Ginoong Santos." 40 taon bilang isang inhinyero, sagot ko. Naniniwala ako sa pagpaplano. Ibinigay ko rin sa kanya ang mga kopya ng aking bank statements at ang mga dokumento ng trust. Si Margaret ay kumuha ng maraming tala. Pagkalipas ng 1 oras, umalis na siya. Pagkalipas ng 10 araw, dumating ang opisyal na sulat. Kaso sarado, ang reklamo ay walang basehan. Nakasaad sa ulat ni Margaret, ang reklamo ay tila nag-ugat sa alitan sa ari-arian ng pamilya kaysa sa tunay na pag-aalala sa kapakanan. Walang karagdagang aksyon na kinakailangan. Gumawa ako ng isang bagong folder na may label na DSWD False Complaint Evidence at isinilid ang lahat doon. Ang aking pader na legal ay hindi lang nakatayo. Ito ay nasubukan na at napatunayang matibay. Ang kanilang huling atake ay nabigo. Akala ko tapos na ang laban. Ngunit may isang huling maduming lihim pa pala silang itinatago. Isang lihim na hindi lang sisira sa kanila, kundi magiging susi sa kaligtasan ng aking anak. At iyon ang susunod kong natuklasan. Ang katahimikan sa aking munting bahay bakasyunan dito sa Tagaytay ay isang kaibigan na natutunan kong pahalagahan. Pagkatapos ng napakaraming taon ng ingay, ang ingay ng syudad, ang ingay ng isang abalang buhay, ang ingay ng isang pamilyang dahan-dahan at tahimik na nagkakawatak-watak. Ang katahimikan ay isang ginhawa. Nakaupo ako sa aking maliit na mesang kahoy, hawak ang isang mainit na tasa ng kapeng barako at nakatingin sa bulkang Taal sa di kalayuan. Ang usok mula sa aking kape ay humahalo sa malamig na hamog ng umaga. Sa mga sandaling ito, ako nakakaramdam ng kapayapaan, isang pakiramdam na marahil lang, magiging maayos din ang lahat. Ginawa ko na ang mga kinakailangang hakbang. Naitatag na ang trust, isang kuta na gawa hindi sa bato, kundi sa mga legal na papel na idinisenyo upang protektahan ang kung anuman ang natitira sa akin, upang protektahan ang kinabukasan ng aking mga apo mula sa kahangalan ng kanilang sariling ama. Ginawa ko ang dapat gawin ng isang ama, ng isang lolo. Ngunit ang kapayapaan, natutunan ko, ay madalas na isang tahimik na paghinga lamang ng mundo bago dumating ang bagyo. Nagsimula ito sa isang tunog na hindi nabibilang sa aking tahimik na mundo. Ang tunog ng makina ng sasakyan
na tila sumisigaw sa sobrang pagpapatakbo, masyadong mabilis, paakyat sa likulikong daan patungo sa aking bahay. Kilala ko ang tunog na iyon. Ito ang tunog ng sasakyan ng aking manugang si Leo. Ngunit iba ito. Hindi ito ang tunog ng isang pagbisita ng pamilya. Ito ang tunog ng puot. Ibinaba ko ang aking tasa, matatag ang aking kamay sa kabila ng biglaang pagkabog ng aking dibdib. Alam kong darating ang araw na ito. Umasa akong hindi, ipinagdasal kong hindi, ngunit sa puso ko, alam ko. Ang isang taong tulad ni Leo, isang taong tinitingnan ang mundo bilang isang laro na dapat niyang ipanalo, ay hindi tahimik na tumatanggap ng pagkatalo. Kalmado akong naglakad papunta sa maliit na mesa sa tabi ng pinto kung saan ko inilalagay ang aking luma at simpleng smartphone. Pinraktis ko ito. Ang aking abogado, isang mabuti at pasensyosong tao, ay tinuruan ako kung paano ito gawin. Pinindot ko ang screen, binuksan ang voice recorder app, at pinindot ang pulang buton para magsimula. Isang maliit at kumikislap na ilaw ang tanging senyales na ito'y nakikinig. Inilagay ko ang telepono na nakatihaya sa mesa, bahagyang natatakpan ng mga sulat. Pagkatapos, bumalik ako sa aking upuan at naghintay. Hindi ako naghintay ng matagal. Ang hiyaw ng mga gulong sa graba ay sinundan ng malakas na pagsara ng pinto ng kotse. Umalingaw-ngaw ang tunog sa katahimikan, isang putok ng baril na sumira sa kapayapaan. Makalipas ang isang sandali, ang aking pinto sa harap ay ibinukas ng buong puwersa, kaya't bumangga ito sa pader sa loob, na yumanig sa isang maliit na larawan ng aking yumaong asawa. At naroon siya, si Leo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit, namumula at may mga batik. Ang kanyang buhok na karaniwang maayos ay magulo na parabang paulit-ulit niyang pinadaan ang kanyang mga kamay dito sa sobrang pagkadismaya. Hindi nakapasok ang kanyang damit at ang kanyang mga mata ay nag-aalab, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanya hindi lamang isang hangal na tao, kundi isang mapanganib. Hindi siya nag-abalang bumata. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Pumasok siya sa gitna ng aking maliit na sala, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Yung trust, sabi niya, ang mga salita ay puno ng kamandag. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, matanda? Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim at matinding kalungkutan. Ito ang lalaking mahal ng aking anak. Ito ang ama ng aking mga apo. Pinanatili kong mahina at kalmado ang aking boses. Ginawa ko ang dapat kong gawin, Leo. Pinrotektahan ko ang kinabukasan ng aking pamilya. Tumawa siya, ngunit ito ay isang mapait at pangit na tunog. Pamilya mo, ang ibig mong sabihin pinrotektahan mo ang pera mo mula sa akin, mula sa sarili mong anak. Sa tingin mo ba'y basta mo na lang kami puputulin pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Bea para sa'yo, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Ang hangin ay siksik sa kanyang kayabangan, sa kanyang pakiramdam na may karapatan siya. Nagsimula siyang magpabalik-balik, isang hayop sa loob ng hawla. May plano tayo? Isang magandang plano. Ang perang iyon dapat ang mag-aayos sa atin. Iyon dapat ang magbabayad para sa ating kinabukasan. At ikaw, tinalikuran mo kami. Itinago mo ang lahat kung saan hindi namin magagalaw. Dahan-dahan akong humigop ng aking kape. Lumamig na ito. Hindi nakatago ang pera, Leo. Ligtas ito. O ito bawas, strict mga bata. Para sa kanilang pag-aaral, para sa kanilang kinabukasan, nariyan din yon para kay Bea kapag talagang kailangan niya. Hindi lang ito para sa iyong mga plano. Bigla siyang lumingon sa akin, naningkit ang kanyang mga mata. Ang salitang iyon, plano, ay tumama sa puntirya. Alam niyang alam ko. Hindi ko pa alam ang lahat noon. Hindi ang buong lalim ng kanyang pagsusugal at mga utang. Ngunit sapat na ang aking nalalaman. Alam kong ang kanyang mga plano ay hindi para sa pagbuo ng kinabukasan, kundi para sa pagbabayad sa kanyang nakaraan. Wala kang karapatan, pulong niya, humakpang papalapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mababa at nagbabantang unggol. Ikaw ay isang hangal at matigas ang ulo na matanda na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Sa tingin mo ba'y mapipigilan ako ng iyong mga mumurahing legal na paraan? Sa tingin mo ba iisang pirasong papel ang pipigil sa akin mula sa kung ano ang nararapat sa akin?
Malapit na siya ngayon. Naamoy ko ang maasim na amoy ng pawis at galit sa kanya. Hindi ako kumurap. Tiningnan ko lang siya. Ang aking mga mata ay sumasalubong sa kanya. Hinahayaan siyang makita ang determinasyon doon. Hinayaan ko siyang makita na hindi ako natatakot. Tila lalo pa itong nagpagalit sa kanya. Makinig kang mabuti sa akin, sabi niya, itinuturo ang nanginginig na daliri sa aking mukha. Ayusin mo ito, tatawagan mo ang iyong abogado at bubuwagin mo ang trust na yan. Ibibigay mo sa akin ang kontrol. Kung hindi, kung sa tingin mo kahit isang segundo na makakahadlang ka sa akin, magsisisi ka. Sumpaman, magsisisi kang isinilang ka pa. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kukunin ko ang lahat mula sa iyo sa isang paraan o sa iba. Naiintindihan mo ba ako? Nandoon na ang lahat, ang banta, ang galit, ang pag-amin sa kanyang intensyon. Lahat ng iyon ay tahimik na nire-record ng maliit na aparato sa mesa. Pinanindigan ko ang kanyang titig sa loob ng mahabang sandali. Ang katahimikan ay namagitan sa amin. Pagkatapos, sinabi ko ang tanging bagay na kailangang sabihin, "Banta ba iyan, Leo?" Isang bagay sa aking kahinahunan ang tila pumutol sa kanyang pag-aalboroto. Tinitigan niya ako, ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Inaasahan niyang sisigaw ako, makikipagtalo, guguho. Hindi niya inaasahan ang tahimik na katatagan na ito. Sa isang huling bigong sigaw, tumalikod siya, sinipa ang isang maliit na bangkong kahoy na lumipad sa kabilang panig ng silid at nagmamadaling lumabas ng bahay. Umugong muli ang makina at kasabay ng isa pang pagsabog ng graba, umalis na siya. Ang katahimikang iniwan niya ay mas mabigat kaysa dati. Puno ito ng mga alingaw-ngaw ng kanyang mga salita, ng kanyang mga banta. Matagal akong nakaupo doon. Ang mundo sa labas ng aking bintana ay dahan-dahang bumabalik sa aking paningin. Ang hamog ay umaalis na mula sa bulkan. Inabot ko at kinuha ang aking telepono. Pinindot ko ang buton upang itigil ang pag-record. Isang maliit na file yung na-save. Isang file na may pangalan ng petsa at oras. Hindi ito isang tropeyo. Hindi ito isang sandata na ipinagmamalaki kong taglayin. Ito ay isang kalasag, isang malungkot, ngunit kinakailangang kalasag laban sa bagyo na kadarating lamang sa aking tahimik na buhay. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagsiklab ni Leo, isang marupok na katahimikan ang bumalik sa aking maliit na tahanan. Ngunit iba na itong uri ng katahimikan ngayon. Ito ang katahimikan ng isang bahay na nagpipigil ng hininga, naghihintay. Ginugol ko ang aking oras sa pag-aalaga sa aking hardin, pagbabasa ng aking mga libro, at sinusubukang punan ang mga oras ng isang pakiramdam ng normalidad. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang ugong ng pagkabalisa. Alam kong hindi basta-basta susuko si Leo. Masyadong malaki ang kanyang pride. Masyadong malalim ang kanyang desperasyon. Hindi ko lang alam kung anong anyo ang susunod niyang pag-atake. Nalaman ko rin na ito ay magiging mas malupit, mas tuso kaysa sa aking inaasahan. Ang pag-atake ay dumating hindi sa pamamagitan ng isang humahagibis na makina, kundi sa isang magalang at opisyal na sulat. At pagkatapos, makalipas ang ilang araw, isang katok sa aking pinto. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang babae na nakatayo doon. Simple at propesyonal ang kanyang pananamit at mayroon siyang mabait ngunit seryosong mukha. May hawak siyang badge at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ginang Reyes mula sa Department of Social Welfare and Development, ang DSWD. Lumubog ang aking puso, alam ko, kaagad nagawa ito ng kanilang pakana. "Magandang umaga po, Mang Nestor," sabi niya, malumanay ang boses. "Maaari po ba akong pumasok sandali? Nakatanggap po kami ng report tungkol sa inyong kapakanan at kailangan lang po namin kayong tanungin ng ilang bagay. Standard procedure po ito." "Isang report?" tanong ko. Pinananatiling kalmado ang aking boses habang humahakbang ako pabalik para papasukin siya. "Anong klaseng report?" Pumasok siya, ang kanyang mga mata ay sinuri ang maliit at maayos na sala. "Ito po ay isang report mula sa isang nagmamalasakit na partido," sabi niya, maingat na pinili ang kanyang mga salita. "May mga aligasyon po na kayo ay maaaring nahihirapan.
na nagpapakita kayo ng mga senyales ng pagkalito, paglimot, na hindi na kayo kayang gumawa ng matalinong desisyon para sa inyong sarili, lalo na po sa inyong pananalapi at personal na kaligtasan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas matindi kaysa sa pisikal na suntok. Ibang bagay na sumigaw si Leo ng mga banta sa akin sa isang sandali ng galit. Ibang bagay naman na siya at ang aking anak na si Bea ang maghain ng opisyal na reklamo sa gobyerno na nagdedeklara sa aking may kapansanan sa pag-iisip. Ito ay isang pag-atake sa pinakaloob ng aking pagkatao, isang pagtatangka na alisin sa akin ang aking dignidad, ang aking kalayaan. Sinusubukan nilang ideklara akong isang bata sa sarili kong tahanan, isang taong hindi nakarapat-dapat na kontrolin ang sarili niyang buhay. Ito ang pinakamasakit sa lahat ng sugat. Matindi ang sakit, isang malalim at paikot na kirot sa aking dibdib. Ang pagtataksil ng sarili kong anak, ang pinakamasakit. Ngunit habang bumabalot ang sakit sa akin, may isa pang damdamin ang bumangon upang salubungin ito. Ang pagpapasya. Naghanda din ako para dito. Pinalaan ako ng aking abogado na ito ay maaaring isang taktika. Ang mga taong desperado ay gumagawa ng desperado at pangit na mga bagay. Mangyaring umupo po kayo, Ginang Reyes, sabi ko, itinuro ang upuan sa tapat ko. Lumapit ako sa aking maliit na mesa at kumuha ng isang malaking kulay kapeng sobre. Inilagay ko ito sa ibabaw, handa para sa mismong sandaling ito. Naniniwala akong malilinawan ko po ito sa inyo? Umupo ako at binuksan ang sobre. Inilatag ang mga nilalaman nito sa coffee table sa pagitan namin. Hindi ko ito ginawa ng may galit, kundi ng may tahimik at sistematikong pagpapasya. Ginang Reyes, sinimulan ko, may pakiramdam akong mangyayari ang ganito, kaya gumawa ako ng ilang pag-iingat. Ang unang dokumento na ito ay isang kumpletong medikal na pagsusuri na isinagawa wala pang isang buwan ang nakakaraan ng aking doktor sa Maynila. Tulad ng nakikita ninyo, idineklara niya ako na nasa mahusay na pisikal na kalusugan para sa isang tao sa aking edad. Inilapit ko ang papel sa kanya. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga mata ay sumusuri sa dokumento. Ang pangalawang ito, Sats, patuloy ko itinulak ang isa pang folder pasulong ay marahil mas may kaugnayan sa inyong mga alalahanin. Ito ay isang kumpletong cognitive at psychological assessment na isinagawa ng isang lisensyadong psychiatrist. Napakabago rin nito. Ang konklusyon, tulad ng makikita ninyo sa huling pahina, ay ako ay may matino na pag-iisip, walang senyales ng demensya, paglimot o anumang iba pang kondisyon na makakasira sa aking paghuhusga. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay habang binabasa niya ang detalyadong mga tala ng psychiatrist. Binigyan ko siya ng sandali, hinayaan kong lumubog ang mga opisyal na salita. Hindi lang ako ang nagsasabi na ayos ako. Ito ay isang profesional sa medisina, isang espesyalista na kinukumpirma ito sa pamamagitan ng sulat. At sa wakas, sabi ko, inilagay ang pangatlo, mas makapal na folder sa mesa. Ito ang aking mga records sa pananalapi, bank statements, investment portfolios, mga titulo ng aking mga ari-arian. Lahat ay maayos. Wala kayong makikita na ebidensya ng pabago-bagong paggastos, walang hangal na desisyon. Makikita ninyo ang isang habambuhay na maingat na pag-iipon at matalinong pamumuhunan. Makikita ninyo rin ang mga legal na dokumento para sa trust fund na kamakailan kong itinatag para sa aking mga apo, na marahil ang pinagmulan ng nagmamalasakit na report na ito. Sumandal ako sa aking upuan. Ang aking bahay, tulad ng nakikita ninyo, ay malinis at maayos. Nagluluto ako ng sarili kong pagkain. Pinamamahalaan ko ang sarili kong mga gawain. Hindi ako nalilito, Ginang Reyes. Ako ay isang lolo lamang na gumawa ng mga hakbang upang tiyakin na ang kanyang pamana ay hindi masayang ng isang manugang na may problema sa pagsusugal. Ang mga salita ay nanatili sa hangin. Inilatag ko ang katotohanan, simple at malinaw, na sinusuportahan ng hindi maikakailang patunay. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang profesional na pagdududa ay napalitan ng isang pag-unawa at pagkatapos
isang pahiwatig ng pakikiramay. Tiningnan niya mula sa malinis na mga dokumento patungo sa maayos at malinis na tahanan. At pagkatapos ay sa akin, isang matandang lalaki na kalmadong nakaupo sa harap niya, hindi nang may pagkalito, kundi nang may kaliwanagan. Ginugol niya ang isa pang kalahating oras sa akin, nagtatanong ng malumanay, na sinagot ko ng totoo at malinaw. Ikinuwento ko sa kanya ang aking buhay, ang aking yumaong asawa, ang aking pagmamahal sa aking anak at mga apo. Hindi ako nagalit tungkol kay Leo. Hindi ko na kailangan ang ebidensya na ibinigay ko ang gumawa ng lahat ng pagsasalita para sa akin. Ang kwento nito ay malinaw. Hindi ito isang kaso ng isang matatanda na nangangailangan ng proteksyon, kundi isang kaso ng pagkabalisa sa pananalapi at malisyosong pagganti. Nang sa wakas ay tumayo siya para umalis, ganap na ibang-iba ang kanyang kilos. Salamat po sa inyong oras, Mang Nestor, sabi niya, mainit ang boses. At salamat po sa pagiging organisado ninyo. Sapat na po ang naibigay ninyo para isara ang kasong ito. Tunay po akong humihingi ng paumanhin na pinagdaanan ninyo ito. Pagkaalis niya, tumayo ako sa bintana at pinanood ang kanyang sasakyan na nawala sa daan. Wala na ang agarang banta, nanalo ako sa laban. Ngunit habang nakatayo ako doon, nakatingin sa tahimik na bulkan, wala akong naramdamang tagumpay. Naramdaman ko lamang ang malalim, nananatiling sugat ng pagtataksil ng aking anak. Hindi lang nila inatake ang aking pananalapi. Inatake nila ang aking isip, ang aking pagkakakilanlan. Sinubukan nilang burahin ako bilang isang tao, at iyon ay isang sugat na hindi kayang lubusang pagalingin ng anumang legal na papeles. Ang pagwawagi laban sa reklamo ng DSWD ay tila walang saysay. Parang nanalo ka sa isang labanan, ngunit natanto mong hindi pa tapos ang digmaan at ang kalaban ay naninirahan sa loob ng iyong sariling puso. Naramdaman kong pagod ako, pagod sa pakikipaglaban, pagod sa patuloy na pangangailangan na lumingon sa aking likod. Sa estado ng pagod na ito, nagpunta ako upang bisitahin ang aking abogado, si Attorney Reyes, sa kanyang opisina sa Maynila. Akala ko ay isang simpleng pagpupulong lamang ito upang isara ang file tungkol sa issue ng DSWD. Nagkamali ako, ang digmaan ay malapit ng magbago at isang bagong, hindi inaasahang sandata ang malapit ng mahulog sa aking mga kamay. Si Attorney Reyes ay isang matalas na tao, mas bata sa akin ngunit may mga matang nakakakita ng lahat. Matiyaga siyang nakinig habang ikinukwento ko ang pagbisita ng social worker, malungkot ang kanyang ekspresyon. Naglalaro sila ng marumi, Nestor, sabi niya, nang matapos ako. Ang paghahain ng maling ulat sa APS ay isang kasuklam-suklam na gawain, ngunit ang mga taong desperado, tulad ng alam natin, ay mapanganib. Tumigil siya, humilig pasulong at pinagsama ang kanyang mga kamay sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Gayunpaman, ang kanilang desperasyon ay nagdulot sa kanila ng kapabayaan. Sa kanilang pagmamadali na atakihin ka, inilantad nila ang kanilang sarili. Marahil ay naguluhan ako, kaya't nagpatuloy siya. Nang isumiti nila ang ulat, kinailangan nilang magbigay ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, isang address. Para sa mga magulang ni Leo na sa tingin ko ay kasamang pumirma sa reklamo bilang mga nag-aalalang kamag-anak, inilista nila ang kanilang tirahan at ang address na inilista nila ay ang iyong rest house sa Tagaytay. Tinitigan ko siya. Pero imposible iyan. Hindi pa sila nakatira sa akin. Nakatira sila sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Eksakto na nagpataka sa akin, bakit sila magsisinungaling tungkol sa isang bagay na madaling mapatunayan? Kaya pinahanap ko ang aking investigador. Lumalabas, ang mga magulang ni Leo ay tumatanggap ng tulong mula sa gobyerno, isang uri ng social welfare na para sa mga residente ng Cavite na mababa ang kita. Upang maging kwalipikado, dapat kang nakatira sa probinsya. Sa paggamit ng iyong address, sila ay nagkiklaim ng benepisyo na hindi nila karapat-dapat sa loob ng halos 2 taon. Gumagawa sila ng pandaraya. At dahil sangkot ang federal na pondo, ito ay isang seryosong krimen.
Ang balita ay tumama sa akin na parang physical na shock. Ibang bagay ang maging hangal sa sarili mong pera. Ibang bagay ang aktibong magnakaw mula sa gobyerno, mula sa mga nagbabayad ng buwis. Ito ay isang kalkuladong, sinadyang panlilinlang. At kinamit nila ang aking tahanan, ang aking pangalan, bilang isang kasangkapan para sa kanilang krimen. Ang kapalaluan nito ay nakamamangha. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Reyes. Itinaas niya ang isang kamay. Mayroon pa, sabi niya, bahagyang bumaba ang kanyang boses. Ito ang mas malaking issue. Habang sinusuri ng aking investigador ang kanilang pananalapi, nakatuklas siya ng isa pang kahinaan. Isang malaking kahinaan. Mukhang hindi binabayaran ni Leo at ng iyong anak, si Bea, ang kanilang utang sa bahay. Ito, hindi ko alam. Palaging nagpapakatatag si Bea, palaging sinasabi kung gaano kahusay si Leo, kung gaano matagumpay ang kanyang mga negosyo. Lahat iyon ay kasinungalingan, isang maingat na binuong pantasya. Maraming buwan na silang nahuhuli sa bayarin, paliwanag ng abogado, ipinasa ang isang dokumento sa akin. Ito ay isang public record notice. Sinimula na ng bangko ang proseso ng foreclosure. Malapit na nilang mawala ang kanilang bahay. Batay sa timeline na ito, matatanggap nila ang huling abiso ng eviction sa loob ng ilang linggo. Tiningnan ko ang papel, ang malamig at opisyal na wika na nagpapahiwatig ng kapahamakan ng aking anak. Lahat ng galit ni Leo, ang kanyang desperasyon, lahat ng iyon ay biglang nagkaroon ng kakilakilabot na kahulugan. Ang trust fund ay hindi para sa isang kinintuang kinabukasan. Ito ay isang huling pagtatangka upang takpan ang butas sa isang lumulubog na barko. Hindi lang siya nagpapayaman, sinusubukan niyang manatiling nakalutang. Naramdaman ko ang pagkaawa sa aking anak na nahuli sa web ng mga kasinungalingan na ito. Ngunit may iba pang nakita ang aking abogado. Nakita niya ang isang oportunidad. Nestor, sabi niya, matatag at malinaw ang boses. Ito ang ating leverage. Ito ang pinakamataas na checkmate. Lumapit siya. Maari tayong gumamit ng third party na korporasyon, isang anonymous na entidad upang bilhin ang utang sa bangko. Masisiyahan ang bangko na ibenta ito kahit na may maliit na diskwento upang maiwasan ang sakit ng ulo ng isang foreclosure auction. Ito ay isang malinis at simpleng transaksyon. Nahihirapan akong sumunod. Pilhin ang kanilang utang? Bakit ko gagawin niyan? Dahil, sabi niya, tinapik ang daliri sa mesa para bigyang diin. Kung gagawin natin ito, ikaw ang magiging tagapagpahiram sa kanila. Ikaw ang magmamay-ari ng kanilang utang sa bahay. Ikaw, hindi ang bangko ang magpapasya kung ipa-foreclose ito. Ikaw sa esensya ang magmamay-ari ng kanilang bahay. Ang kapangyarihan ng ideyang iyon ay nagpaiwan sa akin ng walang imik. Ang hawakan ng bubong sa kanilang mga ulo sa aking palad, ito ay tila mali. Ito ay tila malupit. Sinabi ko sa kanya ito, hindi ba't masyado na yan ang gumamit ng ganyang uri ng kapangyarihan sa sarili kong anak? Sumandal si Attorney Reyes sa kanyang upuan, lumambot ang kanyang ekspresyon. Hindi ito tungkol sa kaparusahan, Nestor. Ito ay tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng digmaang ito sa iyong mga termino. Sa ngayon, sila ay nasa isang sulok at sila ay umaatake sa iyo na parang mga hayop na na-corner. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na ihinto ang pag-atake. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na mag-alok sa iyong anak ng isang pagpipilian, isang tunay na pagpipilian na malayo sa kanyang impluwensya. Hindi mo ito gagamitin bilang sandata upang sirain siya, kundi bilang isang kasangkapan upang iligtas siya. Hawak mo ang nakatagong talim, ang kayang magtapos ng labanan nang walang anumang karagdagang pagdanak ng dugo. Matagal akong nag-isip, umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salita ng abogado. Isang kasangkapan upang iligtas siya, isang nakatagong talim. Sa loob ng ilang linggo, ako ay nasa depensiba, nagre-react sa kanilang mga pag-atake, ginagamot ang mga sugat na idinulot nila. Iba ito ay isang proactive na hakbang. Ito ay isang paraan upang kontrolin ang sitwasyon, upang pilitin ang isang resolusyon.
Inisip ko ang reklamo ng DSWD, ang nagngangalit na mukha ni Leo sa aking sala, ang mga taon ng kasinungalingan at manipulasyon. Inisip ko ang aking mga apo na nararapat sa isang mas mahusay na buhay kaysa sa isang buhay na binuo sa pundasyon ng utang at pandaraya. Ang aking pagod ay napalitan ng isang malamig, matatag na pagpapasya. Tiningnan ko sa mata ang aking abogado. Gawin mo, sabi ko. Bilhin ang utang, tapusin na natin ito. Ang lahat ng piraso ay nasa lugar na. Ang recording ng mga banta ni Leo ay isang kargadong baril. Ang ebidensya ng pandaraya sa kapakanan ng kanyang mga magulang ay isang nakatagong punyal. At ngayon, ang pagmamay-ari ng utang sa bahay ng aking anak ay ang huling mapagpasyang galaw, ang checkmate na binanggit ni Attorney Reyes. Ngunit ang paghawak ng mga sandatang ito ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan. Ang tanging layunin ko ngayon ay gamitin ang mga ito upang magsagawa ng isang masakit, ngunit kinakailangang operasyon upang putulin ang nakakakansang impluensya ni Leo sa buhay ng aking anak. Alam kong hindi ko ito magagawa kung naroon siya. Ang kanyang galit at pagtanggi ay papatay sa katotohanan. Kailangan kong kausapin si Bea at si Bea lamang. Tinawagan ko siya at hiniling na magkita kami sa aking rest house sa Tagaytay. Sinabi ko sa kanya na mahalaga na kailangan naming pag-usapan ang kinabukasan, kaming dalawa lang. Tila nag-aalangan siya, kahina-hinala pa nga, ngunit sa huli pumayag siya. Marahil ang isang maliit na bahagi ng kanyang sarili ay alam na ang araw ng paghuhukom na ito ay hindi maiiwasan. Dumating siya ng hapon na nang nagsisimula nang maghulma ang mahabang anino ng araw sa hardin. Mukha siyang pagod. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang maliwanag, madaling ngiti na dati niyang isinusuot ay wala na, napalitan ng isang masikip, nagpipilit na ekspresyon. Umupo kami sa maliit na mesang kahoy kung saan madalas akong magkape sa umaga. Sa loob ng ilang minuto, pinag-usapan namin ang maliliit na bagay, ang mga apo, ang panahon, isang marupok na sayaw sa paligid ng napakalaki at hindi nabibigkas na katotohanan na nakaupo sa pagitan namin. Sa wakas, nagpasya akong hindi na ako makapaghihintay pa. Inabot ko ang maliit na digital recorder na inilagay ko sa mesa. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Bea, sinimulan ko, mas malambing ang aking boses kaysa sa aking nilayon. May ilang bagay kang kailangan mong malaman, mga bagay na itinago sa iyo ng iyong asawa. Agad na lumabas ang kanyang mga depensa. Papa, kung tungkol ito sa trust, ayaw kong marinig. Nagalit lang si Leo. Marami lang siyang pressure. Higit pa sa trust ito, anak, sabi ko, gamit ang mapagmahal na tawag sa anak. Ito ay tungkol sa mga kasinungalingan. Gusto kong makinig ka sa isang bagay. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Leo ay pumuno sa tahimik na silid, puno ng galit. Pubuwagin mo ang trust na iyan. Kung sa tingin mo kahit isang segundo na makakahadlang ka sa akin, magsisisi ka. Sumpaman, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Pinanood ko ang mukha ni Bea habang nakikinig siya. Nawala ang kulay sa kanyang mga pisngi. Tinitigan niya ang maliit na itim na aparato na parang ahas. Nang matapos ito, pinindot ko ang stop. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Pumunta siya rito kinabukasan matapos niyang malaman ang tungkol sa trust, sabi ko ng tahimik. Iyon ang pressure na sinasabi mo. Iyan ang lalaking ipinagtatanggol mo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat at marahil isang kislap ng takot. Ngunit hindi ako makahinto. Kailangang matapos ang operasyon. Ipinasa ko ang isang dokumento sa mesa. Ito ay ang sulat mula sa DSWD, formal na nagbabasura sa kaso laban sa akin. At nang hindi gumana ang mga banta, patuloy ko, mabigat ang boses sa kalungkutan. Ito ang sumunod niyang ginawa. Siya kasama ang kanyang mga magulang ay naghain ng ulat na nagsasabing ako ay may kapansanan sa pag-iisip. Sinubukan nilang alisin ang aking mga karapatan, Bea. Sinubukan ng iyong asawa na ideklara akong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang sarili kong buhay. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi bulong niya. Sinabi niya sa akin na formalidad lang iyon para matiyak na inaalagaan ka. Tingnan mo ang dokumento, Bea. Basahin mo ang mga salita. Ito ay isang pag-atake.
Isang malupit na pag-atake. Hinayaan kong matanggap niya ang suntok bago ko ipinakita ang susunod na ebidensya. Inilagay ko ang isang kopya ng mapanlinlang na aplikasyon sa kapakanan sa harap niya. At ito ay isang krimen. Ang kanyang mga magulang ay ginagamit ang address na ito upang iligal na kumuha ng benepisyo sa loob ng 2 taon. Hindi ito pagkakamali, Bea. Ito ay isang sinasadya, kalkuladong pandaraya, at alam na alam iyan ng iyong asawa. Umiiyak na siya ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Tiningnan niya ang bawat dokumento, ang istruktura ng kanyang buhay, ang mga kasinungalingan na pinaniniwalaan niya ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Kinamumuhian kong ako ang nagdulot sa kanya ng sakit na ito, ngunit alam kong ang maikli, matalim na paghihirap na ito ay mas mabuti kaysa sa isang habambuhay na panlilinlang, panahon na para sa huling pinakamasakit na hiwa. Anak, may huling bagay pa, sabi ko, masakit ang aking puso para sa kanya. Ipinasa ko ang huling set ng mga papeles sa kanya. Ito ang mga abiso sa foreclosure mula sa bangko na sinundan ng legal na dokumento na nagpapakita na ang utang sa kanyang bahay ay binili ng isang pribadong holding company, isang kumpanya na kontrolado ko. Ang iyong bahay, Bea, malapit na itong kunin ng bangko. Maraming buwan ka nang nahuhuli sa iyong mga bayarin. Hindi kailanman sinabi sa iyo ni Leo, di ba? Tinitigan niya ang mga papeles, ang kanyang mga mata ay hindi nakakaunawa sa una at pagkatapos ay napuno ng isang bagong dahan-dahang gumagapang na takot. Sa wakas ay naunawaan niya ang matinding pangangailangan sa aking pera, ang galit, ang mga kasinungalingan, lahat iyon ay para takpan ito. Malapit na silang mawala ng tirahan. Hindi na hawak ng bangko ang iyong utang sa bahay, Bea, sabi ko. Halos pabulong ang aking boses. Ako na, pag-aari ko na ang iyong bahay ngayon. Iyon na ang huling katotohanan, ang rurok ng lahat ng kasinungalingan. Ganap siyang bumagsak, inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Hinayaan ko siyang umiyak ng matagal, ang sarili kong mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking pisngi. Ibinunyag ko ang halimaw, ngunit sa paggawa nito, sinira ko ang mundo ng aking anak. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang mga hikbi, inabot ko ang mesa at ipinatong ang aking kamay sa kanya. Malamig ang kanyang balat. Hindi ko ito ginawa para saktan ka, Bea, sabi ko. Makapalang boses sa emosyon. Ginawa ko ito upang ipakita sa iyo ang katotohanan, upang iligtas ka. At ngayon, meron kang pagpipilian. Ito ang pinakamahalagang pagpipilian sa iyong buhay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Maaari kang manatili sa kanya, sabi ko. Pinananatili ang kanyang titig. Maaari kang manatili sa lalaking nagbanta sa iyong ama na sumubok na ipadeklara akong baliw na isinangkot ka sa mga krimen ng kanyang pamilya at nagsinungaling sa iyo habang pinapatungo niya ang iyong pamilya sa kapahamakan sa pananalapi. Kung pipiliin mo ang landas na iyon, haharapin mo ang mga kahihinatnan kasama niya. Ang foreclosure ay magpapatuloy. Ang pandaraya ay i-report. Hindi ko ito pipigilan. Tumigil ako, hinayaan kong lumubog ang bigat ng mga salitang iyon. O, Ned, patuloy ko, piniga ang kanyang kamay. Maaari kang pumili ng isang bagong simula. Iwanan mo siya. Isama mo ang mga bata at lumayo ka sa buhay na ito ng kasinungalingan. Kung gagawin mo iyon, narito ako. Ang bahay ay magiging sa iyo, walang utang. Ibibigay ko ito sa iyo. Tutulungan kitang makabangon muli. Bibigyan kita at ang aking mga apo ng isang ligtas at tapat na buhay. Ang pagpipilian ay sa iyo, Bea. Siya at ang kapahamakan na kanyang nilikha, o ang iyong pamilya at isang pagkakataong maging malaya. Sumandal ako. Natapos na sa wakas ang aking bahagi dito. Inilantad ko ang katotohanan. Pinuksan ko ang pinto ng hawla. Ngayon ang magagawa ko na lang ay maghintay at magdasal na makahanap ang aking anak ng lakas na lumipad. Hindi na ako nag-iisa sa aking tumba-tumba sa beranda, may isa na sa aking tabi. Isang kaparehong silya na binili ko ilang linggo lamang ang nakalipas. Dito kami nauupo ni Isabel,
ang aking anak, tuwing hapon ng linggo, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Rizal, tahimik, payapa. Ang digmaan ay tapos na. Ang mga Harrison, sina Leopoldo at Gracia, ay hinarap na ang kanilang kinahinatnan. Hindi sila nakulong dahil sa kanilang edad at sa plea deal na kanilang nakuha, ngunit ang kanilang sentensya ay isang habang buhay na paalala ng kanilang kasakiman. 2 taong supervised probation, malaking halaga ng restitusyon na kailangan nilang bayaran, at ang permanenteng pagbabawal sa kanila na tumanggap ng anumang benepisyo mula sa gobyerno. Ang kanilang pinagkukunan ng pandaraya ay tuluyan ng nawala. Sila ay naiwang kailangang harapin ang mga bunga ng kanilang mga gawa. Si Marco naman ay isang anino na lamang ng nakaraan. Matapos niyang pirmahan ang lahat ng kasulatan sa opisina ng aking abogado, nawala na siya na parang bula. Iniwan niya ang bahay na puno ng mga alaala at sinimulan ang isang bagong buhay na malayo sa amin. Walang natira sa kanya mula sa kanilang pagsasama maliban sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na kwento ng pagtatapos na ito ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Isabel, ang aking matapang na anak. Matapos ang diborsyo, tinulungan ko siyang makahanap ng isang maliit na bahay sa Antipolo, isang lugar na sapat lang para sa kanya. May maliit na hardin at tanaw ang syudad mula sa malayo. Ibinigay ko ang paunang bayad bilang regalo at siya na ang nagpatuloy ng mortgage gamit ang kanyang sahod bilang isang guro. Nagkasama kaming nagpintura ng mga pader, nagbuhat ng mga kasangkapan. Sa bawat pagod at pawis, sa bawat halakhak habang nag-aayos kami, unti-unti naming binubuo muli, hindi lang ang kanyang bagong tahanan, kundi pati na rin ang aming nasirang relasyon. Isang dapit hapon habang sabay kaming umiinom ng kape sa beranda ko, nagsalita siya. "Salamat po, Tay." "Tay," mahina niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalubog na araw. "Salamat po sa lahat. Sa paglaban para sa akin kahit hindi ko pa naiintindihan noon, ang lalamunan ko ay tila nanikip. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak," sagot ko. "Anak kita, palagi kitang ipaglalaban." Ngumiti siya, isang maliit ngunit totoong ngiti. Pasensya na po kung hindi ako naniwala agad. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Huwag kang humingi ng tawad sa pagiging tapat sa iyong pagsasama. Mabuting katangian yan. Siya ang nagtaksil sa tiwalang iyon, hindi ikaw." Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila gumaan, at ang bigat sa aking puso ay tuluyan nang nawala. Nang umalis na si Isabel pauwi, nanatili ako sa aking tumba-tumba, pinakikinggan ang katahimikan ng gabi. Naisip ko ang sarili ko noong Marso, isang lalaking bumili ng bahay na ito para sa kapayapaan. Ang kapayapaang hinanap ko noon ay hindi ito. Ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay mas malalim, mas matatag. Dahil ito ay hindi lang basta nahanap, ito ay ipinaglaban. Ipinaglaban gamit ang talino, hindi kamao. Ipinaglaban ng may katwiran, hindi galit. At ngayon, kasama ko na ang aking anak para ibahagi ito. Tumayo ako at pumasok sa loob. Ang bundok ay tahimik na nakamasid. At ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay tuluyan ng nanahan sa aking tahanan.